Paghahanda sa pagdiriwang ng Sinugba Festival 2024 at 88th founding anniversary ng Midsayap, tinututukan ni Mayor Sakdalan. Lungsod ng Coronadal, wala ng kaso ng ASF. At lungsod ng Tacurong, ipinagdiwang ang ika-35 taong Statistics Month sa pagkakaroon ng mga patimpalak na inter-school. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxergen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayong Nobyembre 6, taong 2024. Paghahanda sa pagdiriwang ng Sinugba Festival 2024 at 88th founding anniversary ng Midsayap, tinututukan ni Mayor Sakdalan. Narito ang ulat. Sa patuloy na paghahanda sa pagdiriwang ng Sinugba Festival 2024 at ika-88 founding anniversary ng bayan ng Midsayap, tinutukan ni Mayor Rolly Sakdalan ang lahat ng kinakailangang hakbang upang matiyak ang tagumpay ng mga aktibidad at ang kaligtasan ng mga makikiisa. Sa pagpupulong na isinagawa ngayong ika-6 ng Nobyembre taong kasalukuyan, tinalakay ang mga detalye ng mga aktibidad at isinapinal ang mga petsa at lokasyon. Napagkasunduan din ang paglalagay ng Incident Command Post sa bawat aktibidad upang masiguro ang mabilis na tugon sa anumang insidente at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng dadalo. Ang naturang pagpupulong na ginanap sa Sangguniang Bayan Social Hall sa Legislative Building ay dinaluhan ng mga focal person para sa mga aktibidad at mga miyembro ng Security Force. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tony Valencia para sa Soxergen Headliners. Lungsod ng Coronadal, wala ng kaso ng ASF. Narito ang ulat. Wala nang naitalang kaso ng African Swine Fever o ASF sa lungsod ng Coronadal base sa pinakahuling estado nito. Ito ang kinumpirma ni City Veterinarian Dr. Charmaine S. Calo kasabayang pagiging yellow zone ng lahat ng mga bayan ng lalawigan ng South Cotabato. Kaugnay nito, pinahihintulutan ng maglabas-masok ang baboy at anumang mga produktong mula sa karne ng baboy saan mang bahagi ng lalawigang ito. Subalit, kinakailangan pa rin ang shipping permits at health certificates mula sa tanggapan ng veterinaryo. Samantala, mahigpit pa rin ipinagbabawal na makapasok sa lungsod ng Coronadal at lalawigan ng South Cotabato ang parehong mga produkto mula sa red zone areas upang maiwasan ang kontaminasyon. Kasalukuyan namang nasa green zone ang karatig lungsod ng General Santos na nangangahulugang protected zone. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tony Valencia para sa Soxergen Headliners. Para sa uling balita, lungsod ng Tacurong, ipinagdiriwang ang ika-35 taong Statistics Month sa pagkakaroon ng mga patimpalak na inter-school. Narito ang ulat. Alinsunod sa ika-35 National Statistics Month na may temang Advancing Data and Statistics Through Digital Transformation, Our Road to an Empowered Nation, nag-organisa ang City Planning and Development Coordinator Office sa pamumuno ni Amelia A. Bochorno, MPA, ENP, ng isang inter-school on-the-spot essay writing and poster-making contest noong ika-25 ng Oktubre taong kasalukuyan na ginanap sa City Cultural and Sports Center. Sa essay writing contest, nakuha ni Bea Carril Escleto mula sa STI College of Tacurong ang unang pwesto. Si Angela Miel G. Salizon mula sa Notre Dame of Tacurong College ay pangmangalawa, habang si Sharamay Labitan mula sa VMC Asian College Foundation Incorporated sa pangatlo. Para sa poster making contest, nakuha ni
Naya Princess Agsalona ng Abang Suiso Integrated School ang unang pwesto. Si Earl Jason T. Causing mula sa Rockford Education Institute Incorporated ay pumangalawa at si Melvin T. Villafranca mula sa Tacurong National High School ay nakakuha ng ika-3 pwesto. Ginanap ang awarding ceremony noong Monday flag raising ceremony ng LGU Tacurong noong ika-4 na Nobyembre sa City Cultural and Sports Center. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Freddy Valencia para sa Sock Surgeon Headliners. Atin ang kabuuang mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sock Surgeon Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.